Tabang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. So ayan. Ayan po guys, nakikita nyo ba yan? Yan oh. Oh, pangalawa tayo sa pinakamataas na ekonomiya dito sa ASEAN, mga kababayan. Oh, di ba? Dahil yan sa sipag at syaga ng ating mahal na Pangulo na matulungan at maiakon ang bansa natin. Di ba? At alam nyo rin po ba mga kababayan na ang pagtaas ng ekonomiya ng bansa natin ay makakatulong din sa mga Pilipino, mga kababayan. At siyempre, alam naman natin, kapag ang tumaas ang ekonomiya natin, dahil yan sa pagpasok ng mga mayayaman negosyante at mag-invest dito sa bansa natin, lalo na ang pagpasok ng mga turista dito sa bansa natin, isa din yan sa nakakatulong ng paglago ng ekonomiya ng bansa, mga kababayan. Biruin nyo po yan, laking tulong yan sa ating mga Pilipino. Magkakaroon pa tayo ng sapat na trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang isa sa mga pangunahin na talagang pangarap ng ating mahal na Pangulo, na mabigyan ng sapat na trabaho ang mga Pilipino. Yan na yan eh. Ang pagpasok po ng mga investment dito sa bansa natin, alam niyo po ba mga kababayan, mag-create ng trabaho yan. Biruin nyo mga kababayan, yung mga mayayaman negosyante, nagtitiwala sila dito sa bansa natin, nag-invest sila ng kanilang mga pera para magnegosyo dito sa bansa natin. Ngayon mga kababayan, kung sila ay magtatayo ng kanilang mga negosyo dito, hindi ba yan malaking tulong sa atin? Trabaho yan mga kababayan. Tayo ang gagawa niyan. Tayo ang magtatrabaho sa kanila. 'Di ba? Kikita pa yung bansa, magkakaroon pa ng sapat na trabaho tayong mga Pilipino. Ayaw ng mga kabilang grupo yan kasi alam nyo po, mga kababayan, yan yung sinasabi na pag-inggit ka, pikit ka na lang. Kasi paano kasi, mga kababayan, only si PBBM lang ang nakagawa niyan na napataas ang ekonomiya ng bansa, mga kababayan. Katulad niyan, dahil tumaas ang ekonomiya ng bansa at pagdami ng mga investment dito sa bansa natin, mga kababayan, napaka-good news din, nakapagbayad muli ng utang ang gobyerno. 'Di ba? Nakapagbayad muli ng utang ang gobyerno natin, mga kababayan. Sa magtatatlong taon na si PBBM, 3 beses na rin siya nagbayad ng utang. Biruin mo, mula January hanggang June ay nakapagbayad na ng utang sa taong 2024 po mga kababayan. Ganyan ang ating mahal na Pangulo magtrabaho, mga kababayan. Nagawa ba yan nila? Nagawa ba yan ng past administrasyon? Hindi nila nagawa yan. Kaya ngayon, ngawa sila na tinitira si PBBM. Tudo paninira sila kasi nga mga kababayan, nakikita nila na si PBBM lang ang nakagawa niyan, na nakapagbayad pa ng utang. Ito pa, babasahin ko lang po tingnan nyo dyan sa screen. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bawat Pilipino ay makikinabang sa pagpapabuti ng ekonomiya ng Pilipinas. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang ho ang gobyerno, hindi lang ho si PBBM, kundi tayong lahat ng mga Pilipino ang makikinabang sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa. Hindi kasi naintindihan yan ng mga didilis o mga anti-Marcos. Kasi nga mga kababayan, ang pinaniniwalaan ng mga yan ay yung mga peking video na inilalabas ni Maharlika na walang ibang alam kundi siraan si PBBM para makaganti. Kasi nga mga kababayan, kaya nagkakaganyan yan si Maharlika kasi gusto niya maupo sa gobyerno. Hindi pinayagan, hindi nabigyan sa posisyon. Nagnawa, pumunta ng Amerika at doon nagnawa at gumagawa ng mga issue about kay PBBM. Lahat naman ng mga aligasyon, lahat na nilabas niya ng mga balita ay ni isa po ay wala kong napatunayan. Kaya yung mga nauuto na lang ni Maharlika, yan yung mga supporters niya, mga kababayan. Yan na lang yung nauuto ni Maharlika. Ito naman kasi mga supporters ni Maharlika
alam naman nila na inuuto lang sila, sinasakyan naman nila. Para lang, siyempre, galit sila kay PBBM eh. Ganun niya yung mga yan eh. Pag galit sila kay PBBM, kahit mali yan ang nilalabas ni Marlica, ay paniniwalaan pa rin nila yan. Kahit nga mismo si Banat Bay nagsalita na eh. Sinabi na ni Banat Bay, wala, puro kasinungalingan ang ginagawa ni Marlica. Tiking-tiki yung video. Pero yung mga didilis na iba, naniniwala pa rin. Kahit mali na yan, itatama pa nila yan. Ganyan yung mga didilis ngayon. Biruin nyo yung magagandang opportunity na nangyayari dito sa bansa natin. Ayaw nila yan. Ayaw nila yan, mga kababayan. Kasi gusto talaga nila yan pabagsakin si PBBM. Diba? Galit na galit sila. Ayon dito, makikinabang ang mga Pilipino na patuloy pa rin sa epekto sa ekonomiya ng pandemya ng COVID-19 sa pagpapabuti ng paglago ng ekonomiya ng bansa dahil tuluyang masira nito ang cycle ng kahirapan sa malapit na hinaharap. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Nung pandemya talaga mga kababayan, talagang bumaba ang ekonomiya ng bansa. Bumagsak talaga ang ekonomiya ng bansa natin mga kababayan. So muli lang, nung naupo na si PBBM, unti-unti na tumaas ang ekonomiya natin. O ngayon, kalahating taon pa lang, grabe, nagpangalawa na tayo mga kababayan sa ekonomiya ng bansa. So malapit na natin malagpasan ang Vietnam. Diba? Yung China nga mga kababayan, malaking bansa yan pero bagsak ang ekonomiya nila. Diba? Suportado naman ito ng Kongreso po mga kababayan na credit rating na nagbibigay ng inspirasyon sa higit na suporta para sa mga patakaran pang-ekonomiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinusuportahan ng Kongreso ang ginagawa ni PBBM, no, na pagpapalago ng ekonomiya ng bansa natin. Patuloy na sinusuportahan ng House of Representatives ang economic at prosperity agenda ng administrasyon Marcos na may legislative measure na kailangan para mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sinabi umano ni House Speaker Martin Romualdez. Di ba mga kababayan? So ganoon naman dapat. Ganyan dapat tayo. Kapag may mga ganitong opportunity, may mga ganitong paglago ng ekonomiya ng bansa, dapat sinusuportahan natin to mga kababayan. Kung ayaw nyo naman maniwala, meron nung nagsasabi na hindi daw yan totoo. Hindi daw yan totoo na pangalawa tayo sa ASEAN, sa pinakamataas na ekonomiya ng bansa. Kaya edi kasuhan nyo po yung naglabas niyan. Paano kasi yung pinaniniwalaan nyo, puro fake news. Puro kasinungalingan, puro kasiraan sa gobyerno ang gusto nyo mangyari. Diba? Ganun lang yung gusto nyo Yung mga ganitong good news, ganitong opportunity sa bansa natin, ayaw nyo yan. Kasi gusto nyo lang, puro kasiraan sa kay Pangulong BBM. Yan ang gusto nyong paniwalaan. Diba? Pero, ang mga ganito, ayaw nyo nito. Kasi nga, sabi nila, pag inggit ka, pikit ka na lang. Ganun lang yun, mga kababayan. Ayon dito, ang Pangulo ay nagpahayag ng kagalakan sa pinabuting rating na sinasabi nito ang pinakamataas sa ngayon. Ito naman talaga mga kababayan, nakaraan, ilan lang yun? 5.7 lang ata nakarang taon mga kababayan. Pang ilan pa tayo nun. Pero ngayon, talagang tumaas na. Dahil yan siyempre sa determinasyon at talagang sipag din ni PBBM. Para mapatunayan sa bansa natin na muling mapaahon ang bansa natin mga kababayan simula na malugmok ito noong panahon ng pandemya. 'Di ba? Sino ba naman ang nagpabagsak? 'Di ba? Yung past administrasyon. Ano ba ginawa nila dati? Puro COVID-19. Doon tayo bumagsak mga kababayan. Ngayon na nakakabawi na yung bansa natin. Muling tumataas ang ekonomiya natin. Ano gusto nyo? Bumalik muli? Gusto nyo bumalik ulit doon sa pagbagsak nito? Mga kababayan. Kasi puro China kayo
Alam nyo naman, yung China na yan, hindi naman matutulong sa atin yan. China, hindi yan tutulong sa bansa natin, mga kababayan. Pwede ba yan? Kalaban nila dyan sa West Philippine Sea, tutulungan nila para mapalakas? Naku po mga kababayan, hindi ho mangyayari yan. Malaking katarantaduhan yan kung tutulungan tayo ng China para mapalakas ang depensa natin yan sa West Philippine Sea. Naku po, hindi ho mangyayari yan mga kababayan. Diba? Kaya sabi nga, itong paglago ng ekonomiya, hindi lang ho ito para sa gobyerno, kundi para sa ating lahat ng mga Pilipino. So yun po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.